Yo, good morning mga ports. So welcome back sa ating YouTube channel. So today meron lang tayo quick video mga ports, no? So meron tayong i-unbox tsaka i-install na device sa ating ADV160. So, ito, pakita natin. Meron tayong na-receive na package recently. Ito yon. Ito yung na-receive natin. Pinadala ng Carpo Ride. So, maraming salamat sa Carpo Ride. So, isa siyang portable, dual Bluetooth, motorcycle, stereo. Para siyang infotainment mga ports. So, sa mga sasakyan, para magagamit nyo for navigation and for such things like listening to music. Ano pa ba? Maraming gamit tong infotainment eh. So, itong unit natin na pinadala sa atin is itong Carpo Ride W502. Initially, ang balak nila ipadala sa atin sana is W702, which is mas malaki ng konti dito sa W502. Kaso nirequest ko kasi, sabi ko baka meron silang mas maliit na unit. And ito nga yung binigay nila sa akin, yung W502. So yun, yung W702 is mas masyadong malaki sa tingin ko para sa ADV160 natin. Kasi nakikita ko, nung ni-research ko yung Carpo Ride, madalas ginagamit yung W702 nila sa mga mas malalaking motor katulad ng GS, or mga adventure bikes. So ito, feeling ko, tamang-tama lang siya sa Honda ADV160 natin kasi almost kasing laki lang siya ng phone. Kung makikita nyo, halos magkasing haba lang sila ng phone ko. Pero for sure, mas makapal to ng konti. Alright, so ito, magagamit natin for navigation. No? Madalas nating minamount yung phone natin sa motor. Madalas naaarawan, nainitan, naulanan. So, kaya tama-tama yung pagbibigay sa atin nito, no? Magagamit talaga natin to sa mga rides natin. So, itong Carpo Ride W502 is meron siyang Apple CarPlay enabled na siya, tsaka Android Auto. So, both iPhones tsaka mga Android phones natin is pwedeng i-connect dito. Flexible niya, kahit anong phone sinatanggap niya. Kasi merong mga infotainment or mga parang katulad na itong mga unit na specific lang for Apple CarPlay, merong specific lang for Android Auto. So ito, both na siya combined. So napakaganda nun. So itong unit natin is meron na siyang built-in 5G Wi-Fi chip, tsaka meron na rin siya Bluetooth transmitter. So kapag gusto natin i-connect yung mga phones natin, is parang imi-mirror mo lang yung screen nung phone mo dito sa Carpo Ride na unit. So, once na makonect mo, magde-display na yung display ng phone mo dito sa unit na to. Ang isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Carpo Ride is waterproof na siya mga ports. No? So, madalas bumabiyahe tayo kahit umuulan, sinusugod natin, tapos yung phone natin yung nakamount, 'di ba? Sinusugod ko kasi yung phone naman natin is water resistant. So, okay lang naman siya mabasa. Pero paminsan-minsan kasi, kapag pinapasok na ng tubig yung banda rito sa may charger, yon nag-error na siya or hindi siya mag-charge kasi na-detect na basa yung loob. So, mag-aantay ka pa, papatuyuin mo pa yung phone. So, ito, umulan, bumagyo, umaraw, kahit sobrang init, okay lang, nakabilad lang siya. Diba? So, hindi siya masisira dahil nga waterproof siya. Ayun, so meron pa silang image dito na pinakita na, diba, waterproof siya. Okay, so i-unboxing natin to. Meron pa palang main feature nila dito. Meron pang main feature sa nakasulat. So, sabi dito, it can take calls, listen to music, or real-time navigation. Meron siya. Tapos, ayun, support Bluetooth music, hands-free calls. Tapos, sinusupport niya rin pala yung Apple Siri, tsaka yung Android voice control. Diba? So, kung gusto nyong magsalita na lang para i-command, pwede. Since dual Bluetooth siya, pwede mo siyang i-connect sa phone mo at the same time sa helmet mo. So, meron kayong mga intercom like yung Cardo or Sena, pwede mo siya i-connect. So, both yung phones and yung intercom na-connect. So, pwede ka magsalita sa intercom para mag-voice control at marinig mo rin yung nangyayari dito sa screen. 'Di ba? Mako-connect sa intercom mo. So, not sure lang sa mga intercom, specifically kung ano yung mga intercom yung pwede. Pero alam ko yung Cardo, Backtalk, pwede i-connect dito. Tsaka yung Sena. Not sure sa mga iba pang intercom. No? Pwede nating matesting. So, meron naman tayo rito ngayon na Cardo tsaka Freedcon. Tatry din natin sa Freedcon kung makakonect natin. Okay, so yun yung mga features na to. Yung presyo is, kung bibili nyo siya sa website ng Carpo Ride, makikita natin is around $200+ siya eh. Yung specific, di ko masyado. I-display ko na yung specific price, pero around nasa 15,000 pesos siya kapag kinonvert mo. Okay, so unboxing na natin to mga ports. Silipin natin yung laman. Let's go! Alright mga ports, so ito na yung head unit natin, Carpo Ride. Okay, unboxing na natin siya. So, makikita nyo, napakaganda. Sealed na sealed siya. So, kuha na tayo ng kutsilyo. Dahil wala tayong maayos na pang unbox. Saan natin? Yan. Tanggalin na natin itong plastic.
Open nyo na lang yung box. Diba? Talagang protected siya. So ito wala, ano lang to, cover lang to. Ayun, ito agad nang bubungad sa atin mga ports. Ito yung 5-inch HD display to mga ports ha. HD na siya. So talagang malinaw yung display niya. Alright, so ito agad yung makikita natin. Yan, 5-inch HD display. Tapos meron na siya rito cable. Ito yung i-connect natin sa battery ng motor. So positive and negative lang siya. Pero papaano natin papakonect natin dahil di ako maalam masyado sa mga wirings katulad nito. So mapagawa natin, no? Pupunta tayo kay Boss Rodel kay Sediaco. Sa kanya natin papakabit tong unit natin. Tapos meron ito kagandahan nito, meron siyang waterproof na detachable cable mga ports. So kapag gusto mong, for example, nagpark ka na medyo hindi ka tiwala sa lugar, pwede mong i-disconnect, no? Pwede mong tanggalin. Ayan o, tatanggal siya. Para pwede mong tanggalin yung unit mo. Diba? Ayan o, pwede mong i-bag muna. Lagay mo muna sa bag mo kasi baka manakaw. So yan, meron tayo nung HD display niya. 5-inch yan. Ano pa? Sa laman pa ng box is... ito yung mount, mga ports. Yan. So dyan natin, ito yung mount natin, no? Ikakapit natin sa motor natin, sa handlebar para malagay yung head unit natin. So open lang natin. Ay, grabe. Ang ganda ng quality, guys. Parang yung sa phone, parang sa phone holder natin. Tama-tama siya. Alright, tapos 360 na rin yung angle nito. Alam ko, 360 to nagagalaw. 360 nga siya. Meron pa tayo dito. Ito, di ko alam. May fuse dito na extra. Yan, may fuse. Tapos, ito di ko alam kung para saan to. USB boost cable. Anyway, di ako sure kung ano to. Yan, so meron pa siyang cable dito at nakalagay dito is USB boost cable. Input 5 volts, output 12 volts. Yan. Yan natin. Meron namang manual dito, guys. Yan, pwede tayo may sundan na manual dito kung para saan. Tapos ayan, meron na siyang diagram Ito na yung susundan natin na diagram para sa pagkabit. Ito, papakita na lang natin sa mga mekaniko natin, no, para sila na ang magkakabit niyan. Yan. Yan, so manual, anything na hindi nyo alam, ito ang kaibigan nyo. And lastly, meron siyang wrench, malit. So, sa pagkabit nung mount natin. Alright, let's go. Kabit na natin to, no? Painso na natin kay Kuya Rodel. Let's go. Alright mga Bert, so yun na. Punta na tayo doon kay Kuya Rodel. Napakabit lang natin yung CarPuride na screen or monitor. Gusto ko parang ganito pa din, nakalagay lang na ganito sa gitna. Ganyan yung pagkakamount ang gusto ko. So sana maganyan natin para nakagitna. Ayoko kasi nung nakataas na ganun, hindi ako nagagandahan. O kaya dito, sayang kung dito diba? Wala tayong makikita or natatakpan na tong visor. So pag ganito natin kakabit. Okay, let's go. Alright, let's go. Yep. Let's go. Alright, let's go. Woo! Excited na ako ipakabit yung CarPuride natin mga ports. Kasi nga ganahan nun, hindi ko na i-display or i-mount yung phone ko dito. So hindi na siya mababasa ng ulan. Hindi na siya maiinitan. Tsaka lagi na lang naka-charge yung cellphone natin dito sa loob. Goods yun. Alright, so doon lang naman sa open canal si Kuya Rodel Sediaco. Doon lang tayo magpapakabit. Hindi kasi ako maalam sa pag mga wirings talaga, electrical, ayoko kong galawin. Hindi ako maalam doon mga ports, no? So doon na tayo magpakabit sa mga nakakaintindi. Ayoko naman magmarunong. Wiring yan Kahit ba sabihin mong isasalpak lang yan, ayoko pa rin. Buti na lang, medyo huminto ka agad yung ulan. Ito na, open canal na tayo Okay, dito na tayo sa Wellington. Dito na tayo. Diyan si Garadel. Bossing. Isa. Hindi yung bra, no? Parang malaki masyado. No? Yung ano niya, yung... malaki, Ito lang yung subukan natin. Pwede yan lang kunin. Ito natin lagay para nakagitna. Ayoko kasi nung iba, nalagay dito. Para nakaharang na kasi, no? Dito. Taas na.
Tsaka kailangan pa ata ng ano nun eh, bracket. Kaso baka hindi na siya gumit na, no? Maliit. Kasi dapat ito ay magiging ganyan. Gusto ko sana nakaganyan, no? Pag ganyan. Babalik ka rin natin yung pwesto. Yan na, nakabit na natin. Kable na lang. Yan, diskarte ni Garodel. Kukuha na tayo dito na, sa switch ng positive. Yun na, okay naman siya guys. Diba? TV ka na sa motor. Ayun, oh, umopen na pala agad eh. Open? Bumukas. Diba ka naka-on? Ganun ba yun? Pero mas okay na to, bumubukas na agad. Try natin patayin. Eh, tama, di ba power to? Naka-on. Automatic siya, bumubukas. Ay, ganda ng display ah. Oh, pwede mo rin ito yung brightness oh. iPlay, Android Auto. Alright. Kaya, thank you. Salamat. Ready? Alright, we're done mga ports. So, ang galing diba? Auto open na siya. Westwood van. Ano natin? Pin natin yung bahay. Alright. Diba? Angas diba? Angas. May waste tayo. Hindi kailangan ng cellphone. Naka-mirror lang. Basta nakakonect sa Bluetooth. Hindi na mabubulok ang cellphone natin. Kasi usually kapag nagra-ride tayo, cellphone puro alikabok, puro lupa. Tapos minsan nag-overheat, sobrang init. Tapos minsan naman kapag umuulan naman, minsan yung daanan ng charger nababasa. Hindi siya nagcha-charge pag nakikitang basa. So ngayon, wala nang problema. Kahit mabasa na mabasa to, waterproof na to eh. Hindi ko lang alam, ang problema ko lang sa ganitong setup, since nakahiga siya, iniisip ko pag umulan, tapos natubigan, ang nangyari kasi sa phone ko is nasa swipe siya or kung ano napipindot kapag nababasa ng ulan. So ewan ko dito kung ganun din yung mangyayari. Sana hindi. Kasi kung ganun din, then napipilitan tayong medyo itayo para magamit natin tong parang ano niya. Ewan ko ang tawag dito, sa silong niya. Pero itong position ng carpo ride natin is titignan pa natin, no? Mag-aaralan pa natin kung ito na yung final. Kasi gusto ko sana nakagitna siya. Hindi pa siya kasi nakagitna masyado. Pero okay na din naman. Okay, kinabit na dito. Kumuha lang dito si Kuya Rodel ng positive, no? Dito niya kinonekta sa ilaw na switch ng ilaw natin. Ang pag-connect na ito is on lang natin. Yan, pagka-on mo ng motor, open na rin yung carpo ride. So, via Bluetooth lang. Pero since na-connect ko na sa Bluetooth natin, automatic na siya, nagko-connect na siya once na ma-open mo yung carpo ride. Yan. So, yan, merong iPlay, yan yung pag-connect ng iPhone, tas Android. Tapos may display off siya. Ayan, kung gusto mong walang nakikita muna, tapos pindutin mo lang ulit, babalik na yan. Ayan, so auto-connect na siya. Nag-auto-connect na yung phone natin. Okay, so pagpunta ka ng home, nakikita mo ayan, yung home screen ng cellphone natin, tsaka yung mga apps na naka-install. Andyan na lahat, ang galing. So sa pag-swipe naman ng screen, yan, medyo may konting delay naman siya. Hindi siya eksaktong katulad ng sa phone na kapag swipe mo responsive. Ito medyo may konting delay. Yan, di ba? Yan, medyo may konting delay siya. Pero goods naman siya. Di ba? So, totally, ano lang siya. Basically, is yung cellphone mo talaga yan. Naka-mount. Yung cellphone mo talaga naka-mirror dito sa carpo ride. So, same na same. Makakapag-messenger ka. Punta ka sa messenger. Yan, may mga messages. Pag yung mga bagong messages lang na dumating, pag na-notif dito, pag may nag-chat sa'yo. Tapos, balik ka. May Waze, may Google Maps, messages, calls, dito lahat. Viber. Punta ka ng Viber. Diba? Magna-notif lahat ng mga new messages. Yan, settings, YouTube, music, Spotify, WhatsApp, Telegram, lahat nandito mga ports. Kapag gusto mong alisin yung mirror ng phone mo, click mo lang tong exit. Yan, babalik siya dun sa home default. So ito, may audio output. Pwede mong i-connect yung, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung audio output. Pwede mong i-connect yung mga intercom nyo. Diba? Like yung Cardo, para yung audio netong nasa phone nyo, yung audio ng phone nyo is magre-reflect sa intercom nyo. Tapos andito yung display. So yun yung purpose nun. Yan, SD card, pwede mo rin siya saksakan ng SD card. Yan, music, phone, mga calls, messages, pwede nyo na-access dito. Yan, ito yung sa iPhone, yung iPlay. May instruction dito kung paano nyo. Bluetooth lang din. Bluetooth lang. Tapos ito, Android Auto. Same lang din, Bluetooth lang din. Babalik siya dyan. Okay, yun lang naman. Technically. Alright, diba? Solid, no? Alright. So yun yung carpo ride natin mga ports, napakatindi. So magagamit natin ito sa mga adventures natin, lalo na
lagi tayong bumibiyahe na malayo, navigation natin ang lagi nating kailangan. So makakapag-navigation tayo nang hindi natin pinoproblema yung phone, na secured at safe yung phone natin. Alright, so balik na natin. So yun lang yun mga ports, solid. So mga gustong umorder, maglalagay ako ng link dito sa description ng video natin. Yung link, pwede nyo orderin yung cargo ride. And let's go! Alright, so pauwi na tayo mga ports. And yun, ayos. Ganda na itong kinabit sa atin. Nakakatuwa, so maraming pasalamat. Thank you so much sa Carpuride or Carpuride for giving us itong Carpuride W502 na unit. So magagamit natin siya for sure. So tama lang yung na-request ko sa kanila na maliit lang yung hiningi ko. Dahil para sa akin sakto lang, ayoko na mas malaki pa rito. Hindi na babagay sa motor natin. So yun, thank you so much. And sa mga ports natin na gustong bumili, umorder na to, i-attach ko yung link nitong unit na to dito sa description ng YouTube channel natin, or sa description nitong video na to. So tignan nyo na lang dun para maka-orders kayo. So may discount din kapag ginamit nyo yung code ko. Alright, let's go! Maraming salamat. Matagal-tagal natin tong makakasama. So mas mapapakita ko pa sa inyo to sa mga susunod na ride natin. Sakto ngayong weekend, babiyahe tayo, maglo-long ride tayo. Ilocos, Pagudpod, yun yung mga pupuntahan natin. Yep. Alright, so always remember mga ports, stay safe lang, have fun, and always peace out, bye bye. Kita kayo sa susunod na adventure. Exit.